Okay, magandang gabi po mga kapatid. Muli po ay tayo po ay naririto, amen, sa salita po ng Panginoon. Atin pong ibigay ang pagkakataong ito na buo sa Diyos, na tayo po ay magsasalo-salo sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Lagi po nating asahan at lagi po nating panampalatayanan na may gagawin po ang Panginoon sa tuwing tayo po ay um, humaharap at nakikipagsalo sa dulang ng Diyos sa kanyang mga salita sa gabi ito. Asahan natin ang Panginoon ay meron pong inihandang mensahe sa atin sapagkat nalalaman ng Diyos ang kailangan natin. Ang salita niya po ay hindi na po natin ito pwedeng baliwalain at alisin sa ating mga buhay. May pakinabang po ito, malaki po ang pakinabang ng salita ng Diyos sa gabing ito na atin pong pagsasaluhan. Kaya mga kapatid, nararapat lamang na atin pong ipagkaloob ang ating buong pusong amen, atensyon sa ating Panginoon. Awit po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin yung awit na nagsasabing asahan natin mayroong mangyayari kung sa Diyos tayo ay magpupuri. Hallelujah. Sa Diyos po tayo umasa sa gabing ito. Hallelujah na ang salita niya ay meron pong amen, makapangyayari sa atin sa pagkakataong ito. At anuman ang inenda sa atin ng ating Panginoon, atin pong hallelujah, panahanan ng salita ng Diyos at talagang amen, hallelujah, tayo humimlay dito ng may pagtitiwala. Asahan natin mayroong mangyayari kung sa Diyos tayo'y magpupuri. Asahan natin siya ang maghahari. Kung sa Diyos tayo'y magpupuri. Asahan natin mayroong mangyayari. Kung sa Diyos tayo'y magpupuri. Asahan natin siya ang maghahari. Kung sa Diyos tayo'y magpupuri. Ang buhay mo, ang buhay ko, hilingapin ng Diyos kung tayo ay magpupuri sa buhay mo, sa buhay ko. Ang layunin ng Diyos mangyayari. Isa pa nating awitin. Asahan natin mayroong mangyayari. Kung sa Diyos tayo'y magpupuri. Hallelujah, hallelujah. Kung sa Diyos tayo'y hallelujah, Jesus, hallelujah. Ang buhay mo, ang buhay ko, lilinga. Sa buhay mo, hallelujah, hallelujah. Ang layunin ng Diyos, hallelujah, ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay mo, ang buhay ko, lilingapin ng Diyos kung tayo. Sa buhay mo, hallelujah, ang layunin niya, ang layunin. Minsan pa natin awitin ang buhay mo, ang buhay ko. Ang buhay mo, buhay ko. Lilinga. Hallelujah, Jesus.
We give you praise, O Lord. We give you praise, O God. Hallelujah. Hallelujah. Isaraya mo sa kahan. Ang layunin ng Diyos magyayari. Hallelujah. 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 Tayo po ay magsilapit sa Panginoon na may pagtitiwala sa kanyang mga salita na tayo po ay nakausapin ng Panginoon na may kalakip na pangako at may kalakip na pagpapala ang salita niya. Asahan natin ang Diyos sa gabing ito. Hallelujah sa kanyang mga salita at sa kanyang inilaang pagtitipon na ito. Ang Diyos po ay may papahatid sa ating mensahe niya sa gabing ito. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Praise God. At pwede ko pang hilingin si Sister Shane. Paunahan tayo sa panalangin, Sister Shane. Oh God, Lord Jesus, hallelujah, 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 Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, thank you po, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka aming Diyos, Panginoon. Muli po, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Tunay na kayo dakila, O God. Lord, we pray to you, Panginoon, na patawarin po kami sa mga kulang namin, O God, sa kasalanan namin, O God. Tunay na ikaw po ang mag-uwi sa amin ng bawat kalagasan, O God Jesus. Lord, dinadalain mo po ang pagtitipong ito, Panginoon. Maraming salamat. Dinako na po ulit kami sa online, Panginoon. Nagawain, Panginoon, bagamat ito ulit, Panginoon, tunay na kami nagpapasalamat dahil may mga gandong oras na talaga nakapagpalakas po sa amin, Panginoon. O God Jesus, create our clean heart, O Lord, and not just our heart, O Lord, but also our mind, O God. At mag-focus naman po kami sa gabing ito, Panginoon. Tanging sa iyong salita, Panginoon. Yes. Mangusin po sa amin, O God, Jesus. Ngunit alam ko po na meron kang gusto iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maging matatag ang bawat isa, Panginoon, sa mga bawat pagsuling na pinakaharap namin, Panginoon. Lord Jesus, bless Pastor John Santos, Panginoon. Gamitin niyo po siya na iparating po ang iyong mga mensahe, Panginoon. Tunay kayo takila, O God, at ito lamang pang aming samot na lang sa makapangyarihan mong pangalan, O Lord Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Papuri po sa Panginoon, mga kapatid. At napakalaki pong, amen, napakalaki pong bagay. Napakalaki po ng ating pagkakataon sa gabing ito na ang Diyos po ay kasama natin. Hallelujah. Panginoon po ang siyang magpapalakas sa atin sa kanyang salita. At lagi po natin asahan na ang Diyos po ay, amen, kikilos sa ating kalagitnaan pagkamat tayo po ay nasa ganito pong tinatawag na channel or media, pero hindi po ito sa gabal para ang Panginoon po niya tayo abutin. Sapagkat ang salita niya po, amen, sabi nga ay ito ay makakarating sa kanyang patutunguhan. Hallelujah, anuman mga kapatid ang gawin na hadlangan ng salita ng Diyos. Naalala ko tuloy nung panahon na ang salita po ng Panginoon ay pinagbabawal sa gitnang silangan. Sila po ay nagpipira-piraso ng Bible para lang po makarating po at pahina ng Biblia sa mga kapatiran, mga kapatid. At sila po ay sa ilalim ng sa underground sila nag-meet para po magsamba sa Panginoon. At alam niyo ba na, hallelujah, hindi nila nilalapat ang kanilang kamay pagpalakpak para hindi po sila marinig ng mga otoridad sapagkat sa lugar na yun noon huli ang ganitong gawain. Ngunit sa gabing ito ay samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo ay may kalayaan pang mag-aral sa salita ng Diyos. At asahan natin mga kapatid na meron pong lalaki ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan sa salita niya, sapagat ito po ang isa sa sandata natin, sandata ng Panginoon, na atin pong sampalatayanan na ang Diyos po ay magiging daan ng salita niya upang, sabi nga po ay hindi po ito babalik sa kanya ng walang. Amen. At kung meron po kayong Bible ay sa aklat po ng Jeremiah 4 verse 1 to 3. Jeremiah 4 verse 1 to 3.
Yan. Jeremiah 4 verse 1 to 3. Sabi po sa verse 1, kung ikaw ay manunumbalik o Israel, sabi ng Panginoon, sa verse 1 po ng chapter 4 ng Jeremiah, kung ikaw ay manunumbalik o Israel, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay manunumbalik sa akin, at kung iyong aalisin ang iyong mga kasuklam-suklam sa aking paningin, hindi ka nga makikilos. Verse 2, at ikaw ay susumpa, buhay ang Panginoon, sa katotohanan, sa kahatulan, sa katuwiran, at ang mga bansay maging mapalad sa Kanya, at sa Kanya ay luluwalhati sila. In verse 3, sabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga tao ng Huda at ng Jerusalem, inyong bungkalin ang inyong binabayaang bukiran, at huwag kayong magasik sa gitna ng mga tinik. Ulitin ko po sa verse 3, sapagkat ganitong sabi ng Panginoon sa mga tao ng Huda at ng Jerusalem, inyong bungkalin ang inyong binabayaang bukiran, at huwag kayong magasik sa gitna ng mga tinik. Okay. Sa Hosea po, Hosea 10 verse 12. Hosea 10 verse 12. Hosea 10 verse 12. Hallelujah. Mga gasik kayo sa inyong sarili sa katuwiran. Yan. Sa 12 po ng Hosea, chapter 10. Mga gasik kayo sa inyong sarili sa katuwiran. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran. Take note po natin yung pinabayaang bukirin. O bungkalin ninyo ang pinabayaang bukiran. Ibig po sabihin ay siguro tigang na o siguro masyado na po itong napabayaang hindi tamnan. Kaya ito po ay inuutusan ng Panginoon na bungkalin raw ang pinabayaang bukiran. Sa Isaiah 55 verse 11, Isaiah 55 in verse 11, ang sabi po rito ay magiging gayon ang aking salita at na lumalabas sa bibig ko. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. That is a great promise na, amen, ang salita po ng Panginoon ay hindi babalik sa kanyang walang bunga. Sa Hebrews 4 verse 12, Hebrews 4 verse 12, Hebrews 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa ilan ng tabak na may dalawang talim at bumabaw hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at panghahaka ng puso. Amen. Hallelujah. So sa gabing ito ay ating pong pamagatan sa sabing the seed of revival. The seed, ang binhi ng revival. The seed of revival. Kung meron po mga kapatid na revival, hallelujah, alam natin na ito po ay may pinagmumulan, hallelujah, pinanggalingan. At ito po hindi galing sa atin, galing po ito sa Diyos. Pero dapat itong magsimula mismo sa atin. And when we say revival, it is we're turning back to life. Revival means turning back to life. O panumbalikin mo ang tinatawag na buhay. O muli mo itong buhay. Amen. Muli mo itong buhay. At kagaya ng aking pong sinabi kanina, ang revival po ay may pinanggalingan. Meron po itong tawag na punla, di ba? Na dapat po itong maitanim. Praise God. At mag-umpisa tayo doon sa talinghaga ng maghahasik. Sa aklat po ng Matthew 13:1-8, nandun po yung talinghaga na yon, ang talinghaga na maghahasik. Praise God. Unang-una ay mabuting binhi po yung inihasik sa 4 na klase ng lupa. Diba? Mabuting binhi. Kaya ang sabi nga ay hindi ito babalik sa kanya ng walang bunga. Saan man ito mga kapatid ihasik, pero kinakailangan na ang paghahasikan ay mabuting lupa.
mabuting lupa. At nung ito po'y nahasik sa mabuting lupa, nagkaroon ng revival. Diba, nabuhay po yung binhi. Nabuhay yung binhi. At hindi lang siya nabuhay, kundi siya po ay talagang, amen, umusbong. At siya po talaga, mga kapatid, ay nagbunga. Sabihin natin, mga kapatid, na ang revival po ay nag-umpisa na ito po ay itinanim sa maayos na lupa. Yung tatlong klase ng lupa ay hindi po, mga kapatid, tama ang pinagasikan ng binhi. Tandaan po natin, wala pong diferensya o wala pong problema sa binhi. Sapagkat ito po ay mabuting binhi. The seed, mga kapatid, is a good seed. Hallelujah. At kapag yan po ay natanim sa matabang lupa, ay talagang yan po ay aani ng sagana. Aani ng sagana. At alam natin yung unang lupa sa tabi ng daan. Sa tabi ng daan. Yung mabuting binhi, natanim sa tabi ng daan, hindi po siya swak. Hindi siya compatible. Diba? Hindi siya, mga kapatid, hallelujah, nagtagal doon. Ang sabi po ng kwento, inagaw ng mga mababangis na hayop at ito po ay hindi nahasik ng tama. Hindi po siya nagpunla. Pangalawa ay sa tinatawag na mabato. Akin lang po nire-rewind kung nabasa po natin, mga kapatid, yung kwento na yung mabato. Hindi rin siya, mga kapatid, tama, angkop. Para ang binhi po ay maging kaparehas na ito ay talagang magpunla ng tama. Amen. Pangatlo ay sa madawag, weeds. Diba? Yung masukal. Maraming tinatawag na madamo na hindi rin tama na nahasikan doon. Ang binhing napakaganda. At mga kapatid, hallelujah, ito po'y talagang isang mabuting binhi. Pangatlo, mga kapatid, hindi rin siya nagtagal. Diba? At dun sa pang-apat, doon po, mga kapatid, hallelujah, humimlay ng tama yung seed dun sa mabuting lupa. Amen. Ano po, mga kapatid, ang klase ng apat na lupa na ito na pinapakilala sa talinghagang ito? Ito po ay klase ng puso ng tao. This is the kind, mga kapatid, of a heart of man. Hallelujah. Praise God na ang mabuting binhi po, mga kapatid, kailangan po talaga yan ay mahasik sa mabuting lupa para yan po ay mabuhay, para magkaroon ng revival, para magkaroon talaga ng kasaganaan, para talaga na yan po ay lumago, talagang yan, mga kapatid, ay lumawak at ito po ay mag-ani ng tama. Praise God. The good seed is the gospel, the word of God. Ang salita. Di ba ang mga hasik ng Panginoon? Hallelujah. Praise God. The good seed is the gospel. And the gospel, mga kapatid, was planted in a good soil because it produced salvation. Pag ang binhi po ng ebanghelyo natanim sa mabuting lupa, magbubunga po ito ng kaligtasan. Sabi po yan ng Bible. Kaya wala po tayo dapat ikahiya sa ebanghelyong ito. Sabi po ng Romans 1:16, it is the power of God unto salvation. Diba? Romans 1:16, wala akong kinahihiya sa mabuting balita because it produces salvation and it was available to all. Ang mabuting binhi po ay available to all. Ito po ay libre, walang bayad, ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Ito po ay inihasik sapagkat si Kristo po, ang mabuting punla, ang mabuting binhi, na ito po ay salita niya, na siya po, mga kapatid, hallelujah, ang tinatawag na tinapay ng buhay. Tandaan po natin, siya po yung buhay na salita. Siya po yung verbo. Sabi ng John 1:1, diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa verse 14, and the Word of God, and the Word, mga kapatid, made flesh. Yung pong salita, nagkatawang tao. Hallelujah. Napakaganda po, mga kapatid, na ang mabuting binhi na yan, kung atin po yan, mga kapatid, na ituturing na talagang pakinabang, yan po ay sasagana sa na pinagtaniman, sa pinagpunlaan. Hindi lang yun, mga kapatid, ang inabot ng mabuting binhi ng gospel.
kundi ito po ay inatasan sa atin. Inatasan na ito'y pangaral natin, ang mabuting balita. Go ye therefore and teach all nations. At tayo po ay merong pananagutan, tayo po inatasan ng Panginoon ng binhing ito ay kalat natin. Ng binhing ito ay mag-produce at mag-produce the same kind of a good seed, the same kind of a good seed that was planted to us. Ito po ay tinanim sa iyo, tinanim sa atin. Hallelujah. Yan po ay naging pakinabang sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, buhay ang salita na kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Buhay ang Panginoon sapagkat ang salita na tinanggap natin ay matalas at tabak na matalas sa kailanman tabak, mga kapatid, na magkabilang talim. Hallelujah. And that is why, doon sa Acts 17:6, nang ang mga alagad po ay ipinangaral ang mabuting binhi, alam nyo po, they turned the world upside down of this sea. Kanila pong binaliktad, amen? Hallelujah, taas at pababa, mga kapatid, ang mundo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na ito po ang mabuting binhi na nasikyan sa atin. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, kung paanong sinabi ng salita ng Panginoon, hallelujah, na hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita sapagkat ito'y gaganap at kilulugdan niya, giginhawa sa bagay na Kanyang pinagsuguan. Giginhawa ang salita ng Diyos. Hindi po ito, mga kapatid, hallelujah, bagay na atin pong iti-take for granted, kundi bagay na ito, mga kapatid, ay magdudulot sa atin na magandang buhay. Na magandang resulta, mga kapatid. That is why when the gospel was preached on the early church, they turned the world upside down. Yung mga alagad, yung mga disciples ng kanilang dinala ang binhi ng salita ng ating Panginoon, saan man lugar sila makarating, ay sadya pong ang salita ng Diyos ay nagliligtas na may kapangyarihan. Kaya, hallelujah, kailangan natin, mga kapatid, ibalik yung ganun pong, diba? Ganun pong kapangyarihan ng binhi sa ating mga buhay. Kaya this is the price of revival. The price of revival is turning back the life of the seed in our hearts. Where this heart, mga kapatid, is a good soil. Kung ating puso ay mabuting lupa, hello, praise God, ito pong mabuting binhi na nahasik ay kailangan pong mapanauli. Amen. Ang dating buhay niya. Let us return to those thrilling days. Yung thrilling days noon na umpisang nahasik ang binhi sa ating mga puso. Ano pong nangyari? Alam natin, mga kapatid, yung mga pagkakataong yun. Yung mga panahon na yun na talagang we are so active and we are so enthusiastic. Amen? Na talagang ang salita ng Diyos ang nahasik sa puso mo, parang si Jeremiah na parang apoy. Diba? Para daw apoy na tumutupok sa kanyang kalooban. Si Jeremiah po'y ganun. It is like a fire, it is like a hammer. Parang martilyo na pinupukpok ang kanyang kalooban. Hallelujah. We need to restore, we need to, mga kapatid, turn back to life the first love when the seed or the good seed was planted in our hearts. Amen? We need to turn back to its life, to turn back the life of the seed when it was, mga kapatid, planted and sown or sow in our hearts. Ano pong nangyari noon? Lalahanin natin, mga kapatid. Praise God. Remembering the good old days. Hallelujah. Praise God. Nung nahasik ang salita ng Diyos sa puso mo, there is a great power na sinabi mo, Lord, magpa-Bible school ako. Ako po, mga kapatid, yung isa sa produkto noon. That was year 1989, Youth Campus sa Nagcarlan. Amen. Those were the days na talagang sa promotion ng Bible school ay pinapayo ang puso ko, mga kapatid, and I decided na, Lord, I will enter the Bible school. And on. Hallelujah. Sumunod na taon, mga kapatid, nag-aaral po ako sa Bible school because those were the thrilling days that the seed, hallelujah, inikilabutan ako, mga kapatid. Yun po, mga kapatid, yung mga panahon na talagang ang mabuting tingin na nasik sa puso natin ay wala na tayong gustong gawin kung hindi magbunga ito sa ating mga puso.
hallelujah, ng kasiyahan, ng kagalakan ng ating Panginoon. We need to restore and revive that first love when that good seed was planted in our hearts. We need to revive just like Hosea's day. Yung po mga kapatid, yung panahon ni Hosea, na sinabi niya sa 12, magagasig kayo sa inyong sarili sa katuwiran. Magsigapas kayo ay sa kaawaan. Pungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ng Panginoon hanggang sa siya dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Napakalaki pong, amen, pagpapala dinulot ng salita ng Diyos sa buhay natin nung tinanggap natin siya. Nagkaroon tayo ng katuwiran, direksyon sa buhay, nagkaroon tayo ng sinusundan na salita niya, na ito ang ating sinampalatayanan, na alam natin kapag sinunod natin ito, hindi tayo mapapahamak. Praise God. At ito po ay kailangang manauli, kailangan muli mabuhay. Hallelujah. Lalo na sa mga panahong ito na tayo po mga kapatid, hallelujah, ay kabi-kabila ay may mga takot mga kapatid, kabi-kabila may mga pag-aalala, kabi-kabila mga kapatid, hallelujah, tayo po'y nasusukol ng mga sitwasyon, pero ang binhi pong nahasik sa puso natin, kailanman po mga kapatid, hindi ito dapat mamatay. Kailangan itong mabuhay magmuli. The people, amen, was asked by the Lord to break up their fallow ground. This is the price. Ito po yung presyo na dapat nating gawin. Hallelujah. Sa binhing nahasik sa ating mga puso. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran. Ang sabi ng Panginoon kay Jose. Hallelujah. Sapagkat yung binhi ay nandyan. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin yung binhing nahasik. Kailangan lang muli itong makultivate. Muli ito mga kapatid, ma-revive. Muli ito mga kapatid, mapasagana. We all know how to plant. Alam natin mga kapatid kung ano magtanim ng halaman. Kung paano magpataba ng halaman. Diba? Yung pong isang halamang binigay ni Sister Maricel kay Sister Nina ay nalipat ko na po yung iba at buhay po silang lahat. Diba? Praise God. We all know mga kapatid how to, amen, how to give life to that, amen, to the plants mga kapatid. Kaya ganun din sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. We need to break that fallow ground. Cultivate it. Bungkalin natin ulit ang binhi na yan. Hallelujah. Lalo na ngayon mga kapatid, kailangan natin, hallelujah, na bayaran ang price ng revival. Kailangan natin bayaran ang price ng revival. At ano po mga kapatid, yung bukirin na yun. Fallow ground, ang bukirin po na yun ay minsang naging mabunga, ngunit ngayon mga kapatid ay parang hindi na natin pinapansin. Hindi na natin mga kapatid na pagkakaabalahan ang binhi. Nandun pa rin siya. Once it was planted, hallelujah, it was rooted, it was mga kapatid taken care, hallelujah, nandun ang ating pag-aalaga. There was once an abundant harvest, hallelujah. Merong minsan mga kapatid na, hallelujah, masaganang ani, dito po sa mabuting lupa, na nasikan ng mabuting binhi, but now, mga kapatid, medyo sabi ay napapabayaan. Hallelujah. Napapabayaan ng bukirin, kaya sabi doon, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon. Hanapin ang Panginoon. Panahon na hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Hosea identify, amen, the need. Si Hosea po ang nagpakilala at nagsabi ng pangangailangan na kailangan pong muling bungkalin ang pinabayaang bukirin. Yun po ang bili ng Panginoon sa kanya. Praise God. At as like Hosea, as a man of God, bilang ako po ang inyong tatay, ama sa Panginoon. Ito po'y paalala sa atin lahat, hindi lang po sa inyo, pati sa akin. Let us all together now have unity to break the fallow ground. Kailangan po natin ito mga kapatid, sapagkat babalik na ang Panginoon. At ang gustong datnan ng Panginoon ay ang bukirin, mga kapatid, na aanihin niya. Hallelujah, meron siyang bungang makikita.
Hallelujah, na ang bukiring ito, mga kapatid, ay nananagana sa buhay. Amen. We all experience and we all come, hallelujah, to the knowledge of our glorious past na tayo po ay talagang pinaranas ng Panginoon ng paglilingkod na sadyang masarap sa ating pakiramdam. We have those days, mga kapatid, na we are so enjoy and happy to serve the Lord. Those days, mga kapatid, having our first love to God. Yung meron tayong unang pag-ibig sa Panginoon, talaga nandun yung ating pagpupursigi at talagang pagsisikap sapagkat mahal natin ang Panginoon. Wala tayong hindi kayang gawin. And those were the glorious days. Those were the glorious days. Because the seed, mga kapatid, is still fresh, is still, mga kapatid, hallelujah, praise God, umuusbong at nananagana ng mga panahon na yun. And Hosea once, si Hosea po, naalala niya, nakasama siya noon, hallelujah, tumawid sa pulang dagat ni Moses. Kasama siya noon, nung ang Diyos ay nagpadala ng mana. Amen. At kasama siya noon nung pinainom sila ng Panginoon sa bato. Nung mga kapatid, ito po ay binukalan ng tubig na sagad. But now, Hosea, mga kapatid, hallelujah, belong to a nation. Si Hosea po ay kasama sa bansa na ngayon ay nasa malungkot na kalagayan. Nang ito po ay, hallelujah, isaysay niya, hallelujah, na ganito po ang kalagayan ng Israel. Tuyot. Tuyot, mga kapatid. El Niño. El Niño ang nararanasan. At alam natin yung tagtuyot. Diba? Tagtuyot, mga kapatid, kailangan po ng masaganang tubig. Ng masaganang tubig. At may binanggit po, mga kapatid, sa James chapter 5 verse 7. Sa James chapter 5 verse 7 po, magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. James 5:7. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ng ulang maaga at huli. Hanggang sa tanggapin ng ulang maaga at huli. Ito po ang sinasabing former and latter rain. Former and latter rain. Ano po yung unang ulang maaga na sagana? Yung pong unang ulang maaga na sagana ay sa araw po ng Pentecostes. Amen. Nang Panginoon po ay tumupad ng kanyang pangako at hula kay Propeta Joel. Sa Joel 2:28, ang sabi po doon, sa mga huling araw, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Joel 2:28, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall dreams. Amen. Sabi po doon kung ating tutuloy. At ito po ay nangyari nung sa aklat ng gawa, doon po sa Acts chapter 1. Hallelujah. Doon po ibinuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu na tinupad ng Panginoon. Yung po yung former rain, pero ang latter rain po ay mangyayari sa huling araw. Latter rain, sapagkat sa huling araw, mararanasan po talaga ang tagtuyot. Tagtuyot. Na marami po, mga kapatid, na hallelujah, daraan sa pagsubok, daraan, mga kapatid, ang lupain, na siya'y daranas, mga kapatid, ng tagtuyot, na minsan, mga kapatid, siya po ay nagkaroon ng masaganang irrigation ng espiritu ng ating Panginoon. We all know the experience of having the, mga kapatid, sabi doon, poured out the Spirit of God on the day of Pentecost. Kaya, hallelujah, we are, mga kapatid, we can identify, we can relate on that need nowadays. Tayo po ay nakakaramdam ng ganyan sa mga panahon. Hallelujah. Sapagkat sabik na sabik tayo doon sa buhos ng ulan. Buhos ng espiritu ng Panginoon. The former rain has already happened. But the latter rain, alam niyo po, mga kapatid, ang latter rain daw ay mas doble ang lakas kaysa sa former rain. And that is revival. That is revival. In the last days, mga kapatid, this revival will happen.
And we do believe, mga kapatid, ikaw at ako ay participant doon. Ikaw at ako, mga kapatid, ay kasaysayan, hallelujah, ng pagbuhos ng Espiritu ang unang ulan. At yan po, mga kapatid, we all know that we belong, mga kapatid, to the church that is after the outpouring of the Holy Ghost. We belong, mga kapatid, you and I received the Holy Ghost. Kaya huwag natin, mga kapatid, makontenta sa unang patak ng ulan. Kailangan, mga kapatid, hallelujah, we need to pay the price of revival. We need to pay the price of revival. Let us break, amen, the fallow ground. Break up that fallow ground. Ating bungkalin ang ating napabayaang bukiran. At ang bukiran na yan ang ating mga puso. At ang binhi na yan na salita ng Diyos. Pero kailangan, mga kapatid, nasa atin po ang pagsisimula ng pagbungkal ng bukiran na yan. Nasa iyo at akin. The revival must begin to you and me. Hallelujah, sa iyo at sa akin. At narito po, mga kapatid, ang inyong pong pastor, nais, mga kapatid, na imungkahi sa atin ng Panginoon, hallelujah, na ito po ang dapat nating gawin sa panahong ito. Kahit na kayo nandyan lang sa tahanan nyo, pwede kayo, mga kapatid, magbungkal ng bukiran. Magbungkal ng bukirin, ng puso na minsan natamnan, ng matabang puso, matabang lupa, na natamnan ng mabuting binhi ng salita ng ating Panginoon. Churches now, hallelujah, if you, amen, you would know, mga kapatid, marami na pong simbahan ngayon ang dumaranas ng tagtuyot dahil sa pandemya. Dahil, mga kapatid, sa panahon ito, marami na pong churches experiencing cold and compromising spirit. Marami na pong anak ng Diyos, marami na pong mga mananampalataya na ngayon ay sapat na lang na kontento na lang na maupo. Kontento na lang, mga kapatid, na makinig. Pero ang binhi po ay kailangan po yan, mga kapatid, hallelujah, kailangan yan ay atin pong ihasik. Kailangan ipunla. Hallelujah, huwag nating hayaan, mga kapatid, na ang binhi na yan ay maging stagnant. Hallelujah, at mapigilan, mga kapatid, sa kanyang pagbuo. Now, the fallow ground, because of, hallelujah, being drought, dahil po sa pagiging tuyot, ang tumutubo na po ay mga tinik at dawag. Oh my God. Kapagkat napapabayaan na po na hindi ito bungkalin. Anumang lupa na yung pinabayaan na hindi bungkalin, tatamnan po yan. Kahit na hindi mo alagaan ang dawag at tinik, yan yung muso. Bakit? Ang haba na ng dawag. Praise God. At ano po, mga kapatid, hallelujah, ang mga dawag na ito, ang mga dawag pong ito ay mga alalahanin sa mundo. Amen? Na dumadaig po sa mabuting binhi. Dumadaig sa mabuting binhi. Kaya hindi nagbubunga yung mabuting binhi. Kasi nga po hindi binubungkal. Kaya ang mas lumalago ay yung mga dawag at tinik. Sapagkat, mga kapatid, walang presyo ng revival na binibigyan ng panahon. We must pay the price. Kailangan talaga, mga kapatid, na ating bungkalin ang mabuting binhi. Sapagkat kung matabang lupa yan, mga kapatid, nandyan pa rin ang kasaganaan ng binhi. Ang kadayaan, ang kayamanan, hallelujah, at maling prioridad, ang minsan po, mga kapatid, na nagiging dahilan, kaya po ang mabuting binhi ay hindi namumunga. Mas nauuna ang ibang mga, amen, alalahanin sa buhay. Mas nauuna, mga kapatid, ang mga atensyon sa mundong ito. Amen. At napapalitan, mga kapatid, ang, hallelujah, inspirasyon dun sa binhi. Diba? Kapag ikaw ay nagtanim ng isang bagay na ito talaga ay ikaw ang naghirap, ikaw talaga nagbungkal, ikaw talaga ang nagbigay halaga, ito, mga kapatid, hindi mo na kaya pabayaan. Tulad ng rambutan, tulad sa lansones, hallelujah, hindi mo lang ito pinakikinabangan, kundi mahal mo ito. Sapagkat malaking hirap ang binigay. Hallelujah.
Kaya nawawalan tayo ng gana. Nawawalan na tayo mga kapatid. We now having apathy, pang lulupaypay o pang walang gana. Hallelujah. And the total dedication becomes, mga kapatid, disappear or becomes absent. Kaya hindi na po natin nabibigyan ng atensyon ang mabuting binhi na nahasik sa mabuting lupa. Now, this fallow ground, it produced bitterness. Hindi na po siya, mga kapatid, na bibigyan ng pansin at atensyon. Kaya nangyayari, hindi na po ang matamis at masarap na bunga ang nahasik dito, kundi mga dawag at tinik, mga kapatid, na nagpapakilala ng kapaitan. Kapaitan. Ano ba namang puno ito? Di ba meron pong istorya, mga kapatid, sa sa Luke chapter 13 na doon po ay binisita, mga kapatid, ng may-ari ng lupa, yung bukirin na kanyang pinagmamayari. At may nakita siyang puno doon, hindi namumuo. Hindi namumuo. Nang makita niya yon, sabi niya doon sa nag-aalaga, tanggalin mo na yung puno na yun, nakakasikip lang yan dito sa lupa ko. Mas mabuti pang tanggalin mo yan at pagtanim ka ng iba. Pero nakiusap po yung nag-aalaga ng lupa sa Panginoon niya, doon sa amo. Sabi, maaari po bang bigyan niyo pa ako ng 3 taon para bungkalin itong lupa ng tinatamnang puno na ito? At kung hindi siya mamunga, kayo na po ang tumanggi. Hallelujah. Kayo na po ang tumanggi. Kaya napaka-importante na this good seed that was planted, huwag natin pamayan. When we have time to attend Bible study, diligin mo. When you have time to attend prayer meeting, diligin mo yung binhi. Diba? When you have time to worship the Lord, diligin mo. Kasi, mga kapatid, the heart of that seed is when exposed, mga kapatid, to rain, to sunlight, to water, to cultivate. Alam niyo naman, mga kapatid, ang pag-aalaga nito. Diba? Kailangan mo yung bungkali, kailangan mo yung lagyan ng pataba, kailangan mo yung paarawan, kailangan mo yung diligan. Ano po ba yung mga bagay na yun na dapat nating gawin sa mabuting binhi? The Word of God, once it was exposed, mga kapatid, hallelujah, to the Spirit of God, once it was exposed, mga kapatid, to fellowship with among believers, once it was, mga kapatid, exposed to worship, alam natin ang binhi niya lalago. At yan po yung mamumunga ng sakit. Fallow ground, mga kapatid, now, before we sing sweet, sabi dito, we sing sweet, sweet, lovely music of spirit. But now, mga kapatid, our praises and our sin becomes bitter because the seed, hallelujah, has no more product, mga kapatid. Hindi na po siya nagpo-produce. Kaya nangyayari, there are believers, instead na magkaroon ng good spirit, nagkakaroon ng bitterness. Kasi nga, hindi pwede, mga kapatid, ng mabuting binhi ay mahasik sa isang tuyot na lupa, sa isang tabi ng daan, sa isang mapato, sa isang madawak. Kailangan maging compatible yung binhi sa isang matabang lupa. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, it becomes bitter. Nagiging mapait. Kasi nga, nasasayang, mga kapatid, yung klase ng mabuting binhi. Sa halip na magiging mabuting binhi, hallelujah, nagiging masama, mga kapatid. Okay. So, praise God. Huwag po tayo, kapatid, manghinawa sa patuloy na pagpapalago ng binhi sa ating mga puso. Yan po yung salita ng Diyos. Let us break, sabi dito, break up that fallow ground
We must break up the fallow ground. We must not be a slothful Christian. Huwag tayo maging tamad na hindi bungkalin ito. Hallelujah. Huwag tayo maging tamad, mga kapatid, na umattend, mag-pray. Hallelujah. Praise God, lingkod sa church, magbigay, mga kapatid. Hallelujah. Slothful Christians are slow to do what God has commanded. Slothful Christians, sabi dito, ang mga tamad na Kristiyano ay mabagal gumawa ng mga bagay na tagubili ng Panginoon sapagkat ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang bungkali. Amen? Ayaw nilang, mga kapatid, cultivate. Ayaw nilang i-cultivate, kaya madali po sila na manlamig at manlumaypay. Ayaw nilang cultivate, kaya marami silang mga dahilan. Maraming dahilan. Ayaw nila, mga kapatid, break up and that fallow ground, kaya ang kanilang mga buhay ay hindi namumuhay. Praise God. Let us plow the seed. Plow the seed, the word of God. At hindi po tayo, mga kapatid, titigil hanggang walang bunga. Sapagkat sa ating mga bunga, doon tayong makikilala. By their fruits, you shall know them. You shall know them by their fruits. Kaya we must, that fallow ground can be broken up by the flow of God's word. Yang salita ng Diyos ay atin lamang mabubungkal sa pamamagitan, mga kapatid, ng atin pong intensyon na sadyain. Ito po'y idarang sa Espiritu ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, at sa mga bagay na espiritual na siyang patuloy na, hallelujah, maglilinis sa salita. The Bible is a mirror that enables us to see ourselves as we are. The Word of God, that good seed, sabi dito, is a mirror that enables us to see ourselves as we are. Ito raw ang magiging daan o magiging kakayanan upang makita natin kung ano na tayo sa harapan ng Panginoon. The Bible also enables us, sabi dito, fallow ground. Okay. Fallow ground can be broken by repentance also. Kaya nga sabi doon, mga kapatid, ay revival means doing the first work that you do. Yung gawin muli, yung una mong ginagawa. Amen? Yung daw dati na ginagawa mong una, siyempre babalik ka doon sa pagsisisi, babalik ka doon, mga kapatid, sa first love mo sa Panginoon, babalik ka doon, mga kapatid, sa unang mga gawang ginagawa mo na noon ay talagang nagpapasigla sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Fallow ground can be broken up by humility and prayer. That breaking up, that fallow ground, the price of revival, only by means of prayer and humility. Katulad nung 2 Chronicles 7:14. Ano pa sabi ng 2 Chronicles 7:14? If my people, which are called by my name, shall humble themselves, pray, seek my face, and return from their wicked ways, then will I hear from heaven. Amen. And I will heal their land. Hallelujah. That is the price of revival. Praise the Lord. The price of revival, mga kapatid, is let us break up our fallow ground. Let us break up. Let us cultivate and let us once again bring back to life the seed that was planted in our hearts. That is a good seed. Hindi po yan bad seed. Good seed po yan. Mabuting binhi yan. Kaya anuman, mga kapatid, ang hasikan niyan, mabuting lupa yan, yan po ay yayabong at yan po ay magiging mataba. Para yan, mga kapatid, na puno na natanim sa tabi ng batis. Hallelujah. Na yan po ay lalago at lalago sapagkat ang kanya pong ilalim ay nasa masaganang tubig ng buhay. Mga kapatid, sa gabi nito, huwag nating pabayaan ang mabuting dito. Break up the fallow ground. Kaya
Tanungin natin ang Panginoon, Lord, matigas na ba yung aking puso? Hallelujah. Alam nyo, napakapalad yung pinagkalooban ng Diyos na soft heart, yung bang tender heart, mga kapatid, na pag lumapit sa Panginoon, hallelujah, talagang hindi maaari, hindi po babagbagin ng Diyos. Tandaan niyo po sinabi sa awit, mga kapatid, 51, the sacrifices of the Lord is a broken heart and a contrite spirit. Ang alay daw sa Diyos sa isang pagbag at masakit na hindi niya wawalik. Sa gabing ito, this night, mga kapatid, nawa ay we can able to pay the price of revival. And the price of revival is break up our family. Ating pungkali ang napabayaang bukid. Huwag nating hayaang mapabayaan natin ang salita ng Diyos. Because the Word of God is powerful. Once we hear the Word of God, sabi ng Hebrews, huwag na nating pagmatigasin ang ating mga puso. Do not let your heart become stubborn. Do not let your heart become hard. Hallelujah. Huwag tayo maging katulad yung kanta na pusong bato. Praise the Lord. Ang puso natin ay para sa Panginoon. And when the Spirit of the Lord, God is in my soul, I can sing, I can praise, I can jump, I can dance like David dance. Si David po ay tinawag ng Diyos na isang taong malapit sa puso. He is a man after God's own heart. Bakit po? Kasi andun lagi ang kanyang prayer, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit with it. Create in me a clean heart, O God. Hallelujah. Let us pay the price, brothers and sisters. UPC Alamino Saints, huwag nating pababayaan ang ating mga puso ay hindi laging nabubungkal ng mabuting dingding. Huwag nating laging mamasamain ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. And matalas at sabi doon, katulad ng tabak na magkabilatan. Natural lang, mga kapatid, na tayo masaktan sapagkat, mga kapatid, ito po ay makapangyarihan. Hallelujah. Hayaan natin, mga kapatid, na talagang ang salita ng Diyos ay makapangyarihang umausap sa ating personal. Sapagkat ang nais ng Panginoon, yung pinhin natin sa puso natin ay patuloy at patuloy na yan po ay ma-flow, ma-cultivate, ma-break up ang fallow ground. Kasi talagang minsan tayo po ay mayroong pagkakataon na ang ating mga puso nagmamatigas. Magandang gabi po, mga kapatid. Nawa po ay meron po tayong napulot sa ating pong Bible study sa gabing ito. Do not ever let our hearts, hallelujah, let our hearts become stony heart, stubborn heart, but let our hearts be always flow and break up. Amen. In the presence of God, lagi nating asahan, mga kapatid, ang Diyos, hallelujah, ay nais po niya na malapit tayo sa puso niya. Magandang gabi po at hallelujah. Praise the Lord. The price of revival. Amen. Panahon na po, mga kapatid, ating bigyang halaga ang para sa Panginoon. Na ito po yung puso natin. Hallelujah. Ay maging halaga ng revival. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat po ulit sa ating po pagdalo sa ating online Bible study. At patuloy lang po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Bukas po ulit sa ating house of prayer. Maraming salamat po sa ilan na ating pong kasama ngayon. Si Sister Fortunata Flores. Kasama po natin. Praise the Lord. Sa ilan pa po natin mga kapatid. Atin lang pong asahan ng salita ng Diyos ay hindi babalik sa kanya ng walang bunga. Yan po sabi ng 55:11 ng Isaiah. The word of God will not return to him void.
It will, sabi nga ito ay makakarating sa patutunguhan niya na may buhay at pangawakan po natin ang salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. Meron po ba kayong katanungan? Okay. Meron po ba kayong nais na tanong? Okay. I have a good news. This coming Sunday po ay 30% na po tayo sa church. Kaya we will enjoy our Sunday worship this coming Sunday. Marami-rami na po tayo ng attendance. At 30%, ginawa ko na rin po 35. 35 po yung ating attendance this coming Sunday. Dagdag po ako ng 5. At purihin po ang Panginoon. Amen. At huwag po nating palampasin yung pagkakataong to. Tayo po ay muling magsasama-sama, sasamba at magpupuri sa Panginoon. I think all okay. Lahat ng narito sa gabing ito ay wala. May wala. Kapatid. But okay, ask ko na lang sa inyo kung available kayo this coming Sunday para atin pong maggawa ng paraan kung pwede pa. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig at kita-kita po tayo sa Sunday o kaya bukas pa pala sa ating House of Prayer. Amen. Let us all prepare our prayer request this coming Thursday and Friday. Meron na po tayong mga atin po itong daanin bukas at i-share natin sa ating pong House of Prayer. Amen. Once again, tayo po ay manalangin sa ating closing prayer. Pilingin ko po si Sister Cel Navares na tayo po ipangunahan sa panalangin. Sister Cel. Dahil mo nga sa taas. Wait lang po. Praise the Lord, tayo po lahat ay manalangin mga kapatid. Praise God, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay na napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat araw po na lumilipas, Panginoon, na hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon. Sa bawat araw, kami po ay nakakaraos, O God. Hallelujah. Dahil sa iyong tulong, dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka pong sumasagana sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, sa gabi pong ito, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na malaya po pong naipahayag, Panginoon, sa bawat isang nakikinig ng online, O God. Lord Jesus, nawa pa nga, Panginoon, ang mga salita mo pong ito ay huwag masayang, Panginoon. Gawin mo po itong isang binhi, Panginoon, na matatanim sa aming mga puso, Panginoon. Lord Jesus, ikaw, Panginoon, ang nakakakita, Panginoon. Ikaw ang nakabatid, Panginoon, ng sitwasyon at kalagayan ng puso ng bawat isa sa amin, O God. Lord Jesus, sa gabi pong ito, Panginoon, iayos mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Ayusin mo mga puso namin, Panginoon. Ayusin mo ang aming mga isipan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming pong mga espiritu, Panginoon. Lord Jesus, huwag mo pong hayaan, O God, na kami po ay manlamig sa iyo, O God. Huwag mo pong hayaan na kami po ay mawala ng gana, Panginoon. Higit sa pakikinig namin ng mga salita mo, Panginoon, sa pagdalo ng mga gawain, Panginoon, kundi, O God, hallelujah, ikaw, Panginoon, na magbigay ng init sa bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, na magbigay ng desire, Panginoon, ng excitement, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord Jesus, alam ko po, Panginoon, na minsan, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na bawat isa sa amin, O God, hindi po, Panginoon, ganun ang aming estado sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, nakikilala mo ang bawat isa sa amin. Wala kami maitatago sa iyo, wala kami maililihim, Panginoon. Lahat ng bagay tungkol sa amin, Panginoon, ay hayag sa iyong harapan, Lord Jesus. Pero nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, yung desire ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung paano kami nagsusumikap na makasunod ng aayon sa iyong kalooban, Lord Jesus.
Lord God, sabi ng salita mo, Panginoon, lahat ng aming ginagawa para sa iyo ay hindi po mawawala ng kabuluhan, Lord God. Kaya alam Amen. ko, Panginoon, na patuloy namin panghahawakan ang bagay na to, Panginoon, na sa kaliit-liitang bagay na amin pong ginagawa para sa iyo, para sa iyong mga gawain, Panginoon. Lahat ng bagay na ito, Panginoon, na hindi mawawalan ng kabuluhan sa iyong paningin, Lord Jesus. O God, sa gabi pong ito, hallelujah, nawa, Panginoon, ang mga salita pang Panginoon ay patuloy mong itago sa puso't isipan namin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa bawat isa sa amin. Ikaw ang magturo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na magpaalaala, Panginoon, sa bawat isa sa amin na huwag naming hayaan, Panginoon, na masayang, Panginoon, ang binhi na itinanim mo sa bawat puso namin, O God. Kundi, Panginoon, ikaw po ang siya magpalago, ikaw po ang siya magpayaman dito, Panginoon, at sa bawat, Panginoon, pagkakataon na nandyan po ang mga pagsubok, hallelujah, nandyan ang mga problema na aming kinaharap, Panginoon, nawa ikaw po ang siyang patuloy na magpaalala sa amin. Ito, Panginoon, na magbigay ng kalakasan sa amin, ng encouragement, Panginoon, na kami po'y magpatuloy sa iyo, O God, hallelujah. Sapagkat, Panginoon, hallelujah, walang kabuluhan ang buhay namin kung wala kami sa iyo, Panginoon. Walang kabuluhan, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon, hallelujah. Lord Jesus, ikaw patuloy magbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Ikaw patuloy magbigay sa amin ng hallelujah, ng panibagong buhay, Panginoon, hallelujah. Lord Jesus, tuloy, O God, hallelujah, hindi namin kaya sa aming sarili, Panginoon. Sa iyo lamang nanggagaling ang aming kalakasan, Panginoon, O God, hallelujah. Lord Jesus, huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po ay manghina, O God. Huwag mo pong hayaan na kami po, Panginoon, ay patuloy na hallelujah, manglupaypay, Panginoon, kundi ikaw magbigay sa amin ng kasigasigang patuloy, Panginoon, na kami magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Alam namin, Panginoon, na nalalapit na ang araw ng ipagbabalik, Panginoon, hallelujah, at nais ng bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah, na dumating ka, Panginoon, na madatnan mo kami, Panginoon, na matapat na naglilingkod sa iyo, O God. Lord Jesus, hallelujah, patuloy mo kami pagkaisahin, Panginoon. Hallelujah, patuloy mo pagkaisa ng mga anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Hallelujah. Lord Jesus, lahat ng plano mo para sa iyong iglesia, alam ko, Panginoon, na hindi pa po ito tapos, O God. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, hallelujah, na ikaw, O Panginoon, ang magpapangyari, Panginoon, sa lahat po ng aming dinadalangin para sa ikalalago ng gawain mo sa lugar na ito, O God. Ganun din ang iyong lingkod na patuloy na ginagamit, Panginoon. Ikaw magbigay sa kanya ng katalinuhan. Ikaw patuloy na magbigay sa kanya, Panginoon, ng pusong pastor, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, hallelujah, palawakin ang kanyang pag-ibig para sa iyong mga tupa na tinawag mo sa lugar na ito, O God, hallelujah. Ganun din ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Ang bawat pamilya namin, O God, hallelujah. Patuloy mo kami, Panginoon, pagbuklurin ang pag-ibig mo, O God, hallelujah. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na magkaroon kami ng division, Panginoon, kundi kami, Panginoon, at bigyan mo ng iisang puso. Hallelujah, isang layunin, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, ano man, Panginoon, ang dalangin ng bawat anak mo, O God. Ikaw ang nakakaalam nito, Panginoon. Hallelujah. Ang kaliit-liitan na ng design ng puso namin. Hallelujah. Ikaw po ang nakababatid nito, Panginoon. Kaya Lord Jesus, hallelujah. Sino man po ang may prayer request sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang duminig nito, Panginoon. Ikaw ang tumugon, Panginoon. Hallelujah. At patuloy mo kaming hallelujah, bigyan ng pagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Ibigay namin sa iyo, God. Hallelujah. Lord Jesus, salamat po sa gabing ito at patuloy po ikaw ang siyang magpako sa amin sa susunod na gawain mo, Panginoon, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang darating na bukas, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw lamang ang may hawak nito. Ikaw lamang, Panginoon, na may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, O God, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, Panginoon, sa gabi pong ito. Hallelujah, sa iyong matamis at nag-iisang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid.